So, ayun na nga. The production itself, which is the filming, maraming nangyaring mishaps. May mga hindi natin inaasahan talaga na mangyayari sa buhay. Dahil first day pa lang ng taping namin, ng shooting namin, may nangyari na agad na hindi maganda. Ang forte ko kasi talaga is writing. So, ang nangyari nung first day namin ng shooting is on top of cloud 9 pa ang lahat. Excited mag-shoot, ganyan. And as a writer, over the top yung vision ko. And as a director, I have the responsibility na i-oversee ang lahat. So, ang nangyari is, may isang eksena na may na-injured. So, imagine, first day of taping namin nun, tapos ganun pa yung mangyayari. Tapos, like, ano talaga namin yun? Excited ng lahat kasi nga, di ba, yun yung first actual talaga namin na production. Na kami-kami lang talaga yung gagawa without the mga supervision talaga na actual na nandun yung mga professor, ganyan. So, as a writer, nasa isip ko na, okay, magiging possible tong eksena na to, ganyan-ganyan. Pero, as a director naman, overlook ko yung safety nung, aminado ko doon, na-overlook ko yung safety nung eksena na yun. And, at that time, parang hindi ko na rin alam, diba nga, overwhelmed na, pressured pa. Tapos, nangyari pa yung bagay na yun. At that time, hindi ko na alam ko ano yung mararamdaman ko. Kasi, as an introvert person, talagang hindi ako sanay makihalubilo sa ibang tao. Hindi ako sanay na magkaroon ng ganun kabigat na responsibility. So, ang nangyari is, teka lang. Ang nangyari, hindi ko alam kung ano yung mafe-feel ko. Hindi ko alam kung malulungkot ba ako na may nangyaring ganun, kung matatakot ba ako kasi nga as a director, responsibility ko ang lahat ng mga tao na sumali sa team ko, 'di ba? So ayun. Since cargo ko silang lahat, I took the responsibility naman na, and syempre, students pa lang kami and wala pa kaming ganyan insurance, 'di ba? Like sa actual na mga shooting talaga kasi may mga insurance which I have an experience with. So grabe talaga yung kaba, grabe yung kabaliwan na binigay niya sa akin kasi nga hindi ko alam kung paano ko siya kinaya, but andito ako ngayon, which means kinaya ko siya. So ayun, I took the responsibility naman. Well, I messaged our prof and then yung pinaka-head talaga ng department namin na may ganito nga nangyari. But then, syempre, hindi naman ganun kalala. Hindi naman ganun kalala yung nangyari. But, syempre, we have to take responsibility dun sa nangyari. So, ni-rush namin talaga siya sa hospital at that time. And then, we tried to talk to his parents. And thankfully naman na naging minor lang naman yung injury. But syempre, it's scary, lalong-lalo na dun sa parents. And grabing panghihingi namin no ng pasensya. Then, syempre, ng pasasalamat. Syempre, alam mo na yung ma-feel ng magulang, diba, na magagalit, ganyan. Hindi natin may iwasan yun. But I'm thankful na binigyan nila tayo ng opportunity na i-take up yung responsibility na dun sa nangyari. So, ayun, nag-visit kami sa kanya sa hospital, and then within a week naka-recover naman siya. So, that same week din, nadagdagan yung mga worries ko, diba? Ang dami nang nangyari. Tapos may ganun pang nadagdag. So, at that time, parang sabi ko, itutuloy pa ba natin to? Ipupush pa ba? Or isa-stop na? Kasi, as a writer, gusto kong mag-continue. Gusto kong ituloy kasi story ko to eh. Ganyan. Gusto kong i-share tong story na to. But I don't wanna be a hypocrite as a director. Parang may part sa akin na gusto ko na siyang i-stop.
na parang premonition siya, parang hint siya na hindi maganda yung yung simula. So, parang hindi maganda yung magiging kakalabasan. Ang daming mga decisions, ang daming mga situations, mga emotions na ginagel para lang makapag-come up ako dun sa decision na i-continue pa. Kasi during his hospitalization, talagang nangungulit siya sa amin na direct, kailan ba yung next natin, kailan yung next shooting natin, ganyan. Excited na ako kapag nakalabas ako dito, ganyan. Kapag naka-recover ako, magtutuloy na tayo, tutuloy na ba tayo, ganyan. Siya talaga yung nangungulit sa amin. Actually, now I'm realizing it, na siya yung nakapagbigay sa akin ulit nung spark na mag-continue. Siya yung nagbigay sa akin ng strength na subukan ulit. Kasi, the first place, hindi ko siya ka-program. Wala akong connection with him without my team. So, 'di ba? Like, sino ba naman ako na isang tao lang na nagpa-casting call na gusto niyo bang sumali sa ganito ganyan, tapos basahin niyo lang tong line na to. Imagine, line lang yung binigay ko sa kanila na nung nagpa-casting call ako, line lang yung binigay ko sa kanila, hindi pa yung actual script. Tapos, nagbigay lang ako ng parang onting synopsis lang. Tapos, yun, naniwala sila dun sa vision ko na yun. So, I'm very thankful sa kanya. I'm very thankful talaga na pinaramdam niya sa akin yun at that time na kahit hindi ko super close, na parang dati strangers lang kami. Ngayon, na naniniwala siya dun sa vision ko, and siya mismo yung na-excite kung kailan pa kami magko-continue. Na kahit na may ganung nangyari na mishap sa kanya, parang wala lang, kasi excited talaga siya. Siya yung actor ko na sobrang early bird, na mas nauuna pa sa akin. As a director, nauuna pa siya. Kunyari, may taping kami, siya yung mauuna dun sa set. Siya yung magtatanong beforehand na ano po ba yung wardrobe, ganyan. Ano po ba yung mga kailangan gawin? Ano yung script at that day? Ano yung mga eksena na i-shoot at that time? Siya yung bumuhay ng team namin, kaya sobrang tuwang-tuwa ako dun sa taong na yun. Kaya, ayun, diba? Nag-continue kami ulit. And then, nung pagbabalik namin sa shooting, we decided na we would start our day of taping with a prayer para lang may guidance kami this time, and maging proper na talaga yung execution ng production. And as a writer, as a director, as a person with those two roles, I have to choose one role depending on the situation. So, kapag taping, director ako. Hindi ako yung writer na Eliza. Hindi ako si Eliza na gumawa ng story, na gumawa ng script. Hindi ako yung Eliza na yon. Ako yung Eliza na ipuput to action yung vision ni writer Eliza. So, at that time, sinabi ko sa sarili ko na parang I have to be present. I have to be at that moment, every moment, kung ano man yung mga nangyayari sa production, kung ano man, basta lahat ng nangyayari, kailangan nandun ako. Mapapagawa man niya ng props, mapaisip man niya ng wardrobe, kahit na maliliit na bagay, kailangan talaga nandun ako. Kailangan present ako, hindi lang physically na nandun ako, dapat emotionally, mentally, nandun ako sa bagay, sa moment na yon, dapat present ako. Kasi having that responsibility, hindi dapat pinapairal lang ang like emotion. Kasi since nga overwhelmed ako, 'di ba, nung simula. Kasi once na nagkaroon ka ng responsibility, sad to say, may mga moments talaga sa buhay natin na iso-suppress natin yung sarili nating emotions para lang
magampanan yung responsibility natin like mine, para lang magampanan ko yung pagiging director, I have to suppress the emotions, the overflowing emotions of myself, and then yung overflowing then na emotions ni writer Eliza. So ayun, as a director, I have to be firm, I have to be open-minded, and I have to be, like, vision lang talaga yung nasa isip. And then, thankful naman ako na sa mga nagdaan na days namin na nag-shooting, I'm thankful and I'm proud na nagampanan ko naman siya. Well, yun yung na-feel ko na nagampanan ko siya. I don't know if na-feel ng team yun. But, yeah, wala naman sigurong always apart ngayon. Hindi naman namin siguro magagawa yan 2 years ago kung, di ba, hindi ko siya nagampanan ng maayos. So, I'm proud of myself. And then, syempre, di ba, ayan, babalik ulit tayo dun sa inspiration ko. Akala mo, maganda na, tuloy-tuloy na. Yung kabisado mo na yung ending eh. Kabisado mo na all throughout, magiging maganda siya. But, hindi mo talaga maiiwasan sa buhay na may mangyayari talagang mishap. So, syempre, ayun na nga, puno na nga tayo ng overwhelm, ng pressure, ng mixed emotions, ng suppressed feelings, ng fear, basta lahat na. Punong-puno na tayo, overwhelmed na tayo talaga. Yung kung, alam mo yung baso, ayun na lang talaga, meron na lang akong ganun, so, punong-puno na talaga ako at that time. Tapos, biglang madadagdagan pa ng onting drop na hiccup. Nasa na kami nito, parang patapos na kami nito ng filming. Ilang days na lang, magpo-post-prod na kami. Ang nangyari is, nag-film kami sa isang cafe, sa isang subdivision dito lang sa amin. Tapos, syempre, galing yung mga actors ko sa iba't ibang program, and iba't iba yung schedule namin at that time. So, meron kaming mga hapon lang available, meron lang kaming mga umaga available. So, as a director, I have to figure out talaga what is the best timeline para mag-meet kami in the middle. So, ang nangyari is, since parang hapon na nga kami ata nag-start nun, ang nangyari is, inabot kami ng gabi, and nasaraduhan kami ng isang subdivision. Nasaraduhan kami ng gate. Isang member naman ng team namin is doon naman nakatira sa area, but they are very firm nga na close na nga yung gate, so we have to look for another way para lang makauwi, diba? But since wala nga kaming service, diba? Kasi nga mga students, wala kaming sliding service, so yung mga possible ways, hindi namin siya pwedeng i-take kasi nga bawal ang mga pedestrian. So, mga possible routes na pwede namin i-take. So, wala kaming choice kung hindi makipag-usap mo lang dun sa guards. So, ang dami nang nangyari. Yung member ng team namin na may bahay doon, tinutulungan niya kami makipag-usap dun sa guards. Yan na, nakikiusap. So, inabot kami siguro ng ilang oras doon. Tapos, alam niyo yung sa movie lang nakikita na nagbe-breakdown sa kalsada. Yung mga sobrang acting talaga sa kalsada na butil-butil na yung luha. Yun talaga yung moment siguro na hindi ko na inisip na may ibang tao. Parang wala na. Doon na, kasi nga diba, unting-unti na lang talaga yung baso ko, punong-puno na siya. So, doon siguro yung moment ng buhay ko na yun na nag-overflow na yung baso ko at that time. Na punong-puno na din talaga yung baso, yung plato, yung table ko at that time, punong-puno na siya. And nagkakatapon-tapon na talaga yung lahat. So, sa gilid ng kalsada, guys, wala akong choice but I have to break down. Kasi nga, wala na akong magawa dun sa kasi dun sa pakikipag-usap namin, parang wala nang magandang patutunguhan eh. So,
as a director, syempre I have the responsibility. Students pa lang kami noon, syempre may mga magulang yan, yung mga kasama namin. Ako, may mga parents kami na nag-iintay sa amin na makauwi. And syempre, yung safety nga ulit ng team. Kasi nga, gabi na, malalayo pa yung uuwian. So, since nga may past na kami na nangyaring hindi maganda, ayoko nang may mangyari pang hindi maganda. Kasi pag naka-strike to kami, parang feeling ko, ayoko na. Kasi hindi ko na talaga itutuloy. Kasi alam mo yung pa-ending na eh. Isang onting clips na lang talaga yung kailangan namin. Tapos ganun pa yung mangyayari. Wala akong sinisisi sa mga bagay-bagay. Hindi ko rin sinisisi. Ayoko nang sisihin yung sarili ko. Kasi nga, finit ko lang talaga yung schedule namin na para mag-meet together. Kasi nga, diba, iba-iba nga yung schedule namin. But, if I were be doing that again, I would do it differently. Kasi nga, may mga realizations na tayo, may mga lessons na tayo natutunan ngayon. I would do it differently. And I would make sure na hindi naaabot dun sa point na mangyayari ulit yung ganong bagay. But, yeah, I'm thankful kasi nga at that time, meron ding dumaan na police mobile na parang route, dadaan lang siya dun sa gate kasi babalik na siya dun sa station niya. Parang nagronda lang ata sila, tapos babalik na sila dun sa station niya. Since may mga cameras nga, diba, dun sa gates, sabi nung police at that time, sige, babalik na kami dun sa pwesto namin, sa station namin, ganyan. So, ang nangyari, inisip namin na alis na sila na okay, akala namin din kasi huhulihin kami kasi nga, diba, may mauso pa yung curfew dati. But, ang nangyari talaga, hindi namin inaasahan. Ang nangyari, bumalik sila. Umikot lang pala sila para, ma-register sa CCTV dun sa cameras ng gate na umalis sila nga. Tapos parang kakabalik lang nila, tapos hulihin nila kami, ganyan. Hindi ko alam kung ano yung eksena talaga. Pero, ayun, ang nangyari, syempre, nagmamakaawa na kami, na feeling ko nakita na naramdaman ng mga officers na gustong-gusto na talaga namin umuwi at that time. Kaya ang nangyari is, biglang nag-offer yung isang police na sumakay nga kami sa mobile. So at that time, hindi ko pa talaga alam yung mararamdaman ko, diba uso nga yung curfew. So, parang sabi ko, alam mo, huli ba kami? Mapupulis ba kami? Mapapatawag ba yung magulang namin sa police station, ganyan. So, isang malaking na naman yun sa akin, malaking burden na naman yun sa akin, isipin na naman yun sa akin na naman tong mga pinagagawa ko, naman tong mga nangyayari sa buhay ko. Yung parang, alam mo yun, lasing na ako sa emotions. Tapos, habang hindi ko makakalimutan to kasi habang sasakay pa lang, 'di ba, umiiyak na ako sa gilid ng kalsada. Tapos habang sasakay kami dun sa mobile, umiiyak ako. Habang nakasakay sa mobile, umiiyak ako. Habang umaandar yung mobile, umiiyak ako. And super thankful na pinasakay lang pala kami dun sa mobile para makalusot kami dun sa gate. Kasi nga, 'di ba, yung mga possible routes na pwede naming daanan para makauwi is accessible lang siya by vehicles. Wala nga kaming ganun. Wala nga kaming ganun kasi nga, students, nag-commute lang kami at that time. So, pinasakay lang kami para lang makalusot lang talaga kami and para lang makarating kami dun sa actual gate talaga ng subdivision na open 24/7 and nandun talaga sa may highway. So, I'm thankful talaga na pinasakay lang kami at hindi kami dinala sa police station, ganyan, na hindi kami na-curfew. But, syempre, hindi naman kami maka-curfew kasi nga, mga adults na kami at that time. So, ayun, kailangan namin mag-debrief. Sa isang convenience store. So, hindi ko alam ang mga pangyayari. Bigla na lang kaming nag-group hug, ganyan. Tapos usong-uso pa yung 0.5 pictures nun. So, mahilig yung team na mag 0.5 pictures. So, pag may mga moments na na-enjoy ng lahat, bigla na lang may mga sisigaw na 0.5, tapos gaganon yung camera ng
ng isang crew namin. So, ayun, mga pictures yun. Hindi ko alam kung nasama ko siya dun sa inedit ko last time. Yan, kailangan namin mag-debrief. So, ayun, pinigilan ko na talaga yung sarili kong umiyak kasi sa convenience store, grabe ang ilaw, diba? Sobrang liwanag doon, and syempre marami ng tao, nasa highway na kami. So, para lang, baka isipin kasi nila, ano ba nangyari dito sa taong to? Ano ba nangyari dito sa babaeng to? Bakit umiiyak na naman to? Bakit mugtong-mugto na yung mata na ito? So, ayun, ang ginawa ko is, pinasakay ko yung mga members, yung mga team na malalayo pa yung lugar para lang makauwi na, 'di ba? Para matapos na yung araw na to. Para lang matapos na ang lahat. So, I'm thankful din kasi nga galing sa iba't ibang program yung crew, yung cast and crew. Meron kaming actor na nasa psychology yung program niya. And I'm thankful since same din naman nga kami ng way pauwi. I'm thankful na dun sa mga salitang sinabi niya sa akin at that time. I'm thankful sa kanya. As a psychology student at that time, I'm thankful na inassure niya ako na kahit na may ganong nangyari sa buhay namin, dun sa moment ng shooting namin, nag-enjoy sila. Hindi ko alam kung bakit sila nag-enjoy, pero inassure niya ako na walang nangyayaring masama kahit na may ganong nangyari. Na magiging maganda yung kakalabasan ng film namin. Magiging maganda yung kakalabasan nung ginagawa namin. Magiging worth it ang lahat. Ayun, inassure niya ako na magiging worth it ang lahat, and kailangan kong ikalma yung sarili ko kasi meron pa kaming awards night na attendan. Meron pa kaming showing na a-attendan. And may papakita pa namin yung film na to sa maraming tao, and I'm sure na excited na rin sila. So, ayun, sabi niya sa akin na parang, ayun na nga, onting push na lang talaga, magiging worth it ang lahat. And hindi lang magiging worth it ang lahat, parang worth it ang lahat. So, ayun, natapos yung araw na yun na parang another one for the books na lang, na okay, may ganong experience ang team ng Always Apart. So, 'di ba? Sobrang unique, sobrang kakaiba, and sobrang maraming lesson learned. So, ayun. Natapos na nga yung araw na yon, nag-continue yung buhay namin. Kaya ang realization ko doon ngayon is na kahit na may mga ganong pangyayari sa buhay natin, may mga hindi tayo inaasahang bagay na pangyayari, but at the end of the day, kailangan talaga nating mag-continue sa buhay. So, after nung mangyari na yun, nag-continue lang kami sa buhay. Nag-film lang kami ng mga remaining scenes pa na hindi pa namin natatake. May mga preparations na rin kami for post-prod. And then ayun, at the end of the day, 'di ba? Ayun yung film, natapos namin yung film kahit na may ganang nangyari. Hindi naman nag-lead yun into pangit, 'di ba? So, nag-post-prod kami. Ang nangyari ng post-prod, kami na lang yun ng mga editors ko, ng cinematographer. And then ayun nga, since nga, 'di ba, na-late nga yung pag-build ko ng team. So, inabot kami ng deadline kasi nga, 'di ba, syempre film festival 'yan, may ibibigay lang sa aming set deadline na gawin yung mga bagay-bagay, na gawin yung filming, lahat, pre-prod, prod, post-prod, ganyan. So, inabot talaga kami ng deadline. So, hanggang sa the day before na nung actual deadline, nag-edit pa rin kami. And may limit kasi dun sa film festival namin. Short films lang talaga. May limit na parang 25 to 30 minutes. Ganyan. Yun lang yung ina-accept na running time. So, since marami kaming clips, maraming tatanggalin, maraming mga pagpipilian. So, naging madugo yung moment na yun. Naging madugo yun kasi yung mga clips na yun, talaga siya,
nandun talaga yung mga clips na yun for a reason. So, naging mahirap siya sa akin na naalisin para lang ma-fulfill ko yung running time na requirement. At that moment, hinaluan ko na yung role ko as a director ng pagiging writer. Kasi, at that moment, kailangan kong pumili ng clips na hindi makakasira nung flow nung storyline, na kahit nabawasan ko ng eksena ni ganto, eksena ng ganyan, magigets pa rin ng mga viewers namin kung ano talaga yung pinaka gustong i-convey ng film, di ba? So, ayun, wala talagang tulugan nun. The day before the submission, natapos na yung gabi, sumisikat na yung araw, sisikat na yung araw, sumisikat na yung araw, sumikat na yung araw, nag-edit pa rin kami. So, yung day na yun talaga, yung time ng pasahan is siguro mga 9, 8, 10 a.m. ganyan. Parang nag-extend kasi may mga hindi pa nga rin nakakapagpasa. And isa na kami dun. So, ayun, nag-extend yung deadline ng parang an hour. So, ang nangyari is nagre-render na ng mga siguro mga 5 to 6 a.m. nagre-render na. Syempre, kung nag-edit kayo or kung familiar kayo sa term na rendering sa mga ganyan, sa filmmaking, sa post-prod, kung alam niyo yung salitang rendering, sobrang hindi mo na hawak yung mga bagay-bagay. Hindi mo na hawak yung oras na yon. Hindi mo na hawak yun. Kasi, rendering, ibig sabihin, nagsisave na yung inedit nyo. Nagsisave na siya. So, makikita mo na lang sa screen is yung salitang rendering, tapos yung umiikot dyan sa gitna, tapos na parang napupuno siya, tapos may bar. Tapos, alam mo yung nagbibilang na lang kami ng oras kasi nga 'di ba, like 6 a.m. na ganyan, tapos ang deadline is 8, 9 or 10 a.m. at that time. So parang nagbibilang na lang kami ng oras noon, nagdadasal na lang talaga kami na sana umabot talaga kami doon sa oras na yun. Addition din doon sa post-prod kasi kaya kami natagalan sa pag-edit nung film namin is because nag-edit lang kami remotely. Kasi malalayo yung mga lugar namin sa isa't isa. So, yun yung pinaka-possible way para makapag-edit kami ng, 'di ba, matagalan. Pero, ang nangyayari is, naglolo ko yung software, nagka-crash, nasisira, ganyan, bigla-bigla na lang hindi masisave, ganon. Kaya natagalan talaga kami. Yun yung clear reason bakit kami natagalan sa pag-edit ng film. So, ang nangyari is, para lang makampante ako at that time. Meron na rin ang kailangan kasing ipasa is trailer or teaser, tapos yung actual film itself. So, ang meron pa lang kami ngayon is yung teaser. So, ang nangyari, para lang makampante ako is, gumawa na ako ng Google Drive. Tapos, nilagay ko na yung always apart, entry, ganyan. Tapos, nilagay ko lang teaser pa lang yung nandun. Tapos, para lang makampante ako na may napasa na kami before pa nung deadline. Alam ko na mali yung ginawa ko. But you know, I have to do what I have to do. So, I'm very sorry for that. But yan, nag-upload ako ng drive na teaser pa lang yung laman. So, parang siguro inabot kami ng deadline nun. Na parang onting-onti na lang talaga matatapos na yung rendering. And then, siguro, okay, na-late na kami ng pasa nun. But, wala, may Google Drive na kami dun. But yeah, alam ko mali yung ginawa ko. But yeah, para lang makampante yung sarili ko at that time. Pinasa ko yun. Pero, hindi naman ganun katagal na nag-intay yung Google Drive na yun para dun sa actual film. So, ayun, within siguro moments, ganyan, natapos yung rendering, tapos pinanood muna namin, finalize muna namin, and hoping talaga na wala
need i-re-edit doon kasi hindi na namin alam kung anong oras pa kami matatapos. Kasi kung alam nyo talaga yung rendering moment, yung rendering phase ng editing, yung ayun eh, hands up na kayo eh, wala nang ano eh, hindi nyo na, wala na kayong magagawa pang paraan kahit anong click nyo dyan, kahit anong type nyo dyan, wala na kayong capability, wala na sa inyo yon, wala na kayong ability na gumawa ng paraan para mapabilis yung pagre-render, pagsi-save. Kaya ayun, hoping na mapanood namin yung film ng buo na wala nang kailangan i-re-edit. Thankfully naman, wala nang kailangan i-edit pa. So, ang ginawa ko is in-upload ko kagad. Syempre, matagal din ang upload sa Google Drive. Kasi nga, malaki yung space na kailangan, malaki yung gig nung malaki yung gig nung film, and hindi ko alam at that time kung mabilis din ba yung internet namin at that time. But yeah, but at the end of the day, ganun man yung nangyari nung post-prod, kahit man gahol na gahol kami ng post-prod, ang nangyari is napasa naman namin siya. Inaminado ko na late kami, pero napasa naman namin siya. And tapos na. So, ayun. Yun yung nangyari sa shoot. Ang haba, di ba, ng story. Hindi ko alam kung may naintindihan kayo dun sa story na yun. Pero, pinaka-realization ko dun sa experience ko sa shoot, experience namin sa shoot is, yung parang bumabalik lang kami dun sa inspiration ko dun sa shoot na yung feeling na alam mo na nga yung ending, di ba? Na nakabisado mo na yung ending na smooth na eh, ganyan, magtutuloy-tuloy na yan. Alam mong magtutuloy-tuloy na yung experience namin sa shoot. Kasi nga, 'di ba, galing kami dun sa may na-injured. Tapos, syempre, may mga lessons kami natutunan. And syempre, i-apply namin yun kapag kinontinue namin yung taping. But, you know, yung mga expected namin na smooth ang magiging kasunod ng mga pangyayari ay hindi pala. Yung realization nga na sa buhay natin may mga mangyayari at mangyayari talaga na hindi natin kontrolado, and wala tayong magagawa dun. Hindi nga natin sa kontrolado eh.